Pare, bigla naman yata yung pag-aaya mo. Bayo, uminom lang kayo ng uminom. Sinabay mo pa talaga sa tag-init eh, no? Ayan, uminom lang kayo ng uminom. Akong bahala. Nagkatalang mo di pare. Ako pare. Kayo ng uminom. Akong bahala sa inyo. Brian, ano to? Tanghalin pa pa to. Nagiinuman kayo. Eh, anong pakailan mo? Tsaka, pahinga ng pera. Bibili pa kami ng alak. Brian, nag-iipon nga ako ng pera kasi malapit na naman yung enrollment nito eh. Hindi ka talaga nag-iisip. Wala ka lang naitulong dito eh. Ano pare, wala ka pa lang itutulong. Painom ka pa ng painom. Wala kang pakialam. Akin yung pera. Sabing ayoko eh. Kapal talaga ng mukha mo. Huwag mo akong papaya sa mga barkada ko, ha? Ano yung pera? Ano yan? Dahil pang sinasabi. Ikaw hindi ka na nahiya sa anak mo. Pinapakita mo yung bisyo mo. Wala ka talagang kwentang pagkama. Sige na! Basta kayo! Tara na anak. Sarap-sarap ng inuman namin. Pare, ang tindi mo talaga. Kunay mo, sinisigaw-sigaw mo lang yung misis mo. Ang matindi daw pa rin. Kasama pa yung anak, sinisigaw yung asawa. Iba ka talaga. Uminom kayo ng uminom. Ang dami tayong pera, oh. Sabi ko naman sa inyo, eh. Marami kang pera, wala ka namang pulutan. O, hindi bumili ka, oh. Ana, bibili ako. Tsaka, uminom ka lang. Sabi. Bahala sa inyo. Marimar. Oo, Eden. Anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na, pero nangangailangan ako ng pera ngayon para sa enrollment ni Zia eh. Kasi itong asawa ko, kinuha yung pera. Ginamit para sa pang-inom niya. Ako naman, Eden. Eh, may utang ka pa nga sa akin, di ba? Hindi mo pa nga nababayaran yon, tapos hihiram ka pa ulit. Ano ka ba naman? Alam mo, hanggat kapiling mo yung asawa mo, hindi ka talaga aangat sa buhay kasi siya mismo yung ihihila sa ipababa. Pakala sa ego niya asawa mo. Kaya nga, Marimari. Alam mo sa panahon ngayon, sa lagay ng pamilya nyo, lalong-lalo na dyan sa asawa mo, dapat i-priority mo muna yung sarili mo tsaka yung anak mo. Alam mo, ay naisip ako, kung gusto mo, bibigyan kita ng panimula, ako na bahala. Naku, Marimar, malaki na yung utang na loob ko sa'yo. Pero kung i-offer mo yan naman talaga sa akin, hindi ko yung tatanggihan. Tsaka tama ka. Ito na yung oras para patapos na yung pang-aabuso ng asawa ko sa akin. Ay nako, buti na lang nakapag-isip-isip ka. Basta pag-isipan mo yung sinabi ko, ha? O siya, sige, ganito na lang ha. Umuwi ka muna sa inyo. Tapos bumalik ka bukas kasi bukas na bukas, sisimulan natin yung napag-usapan natin ngayon. Ano? Tsaka huwag ka mag-alala. Dadalhan din kita ng ulam. Mamaya-maya. Sige na. Maraming salamat ulit, Marimar, ha? O siya, sige na, mauna na ako. Iwanan ka doon na iwanan ko. Sige, uwi ka na. Gantay yung batugan mong asawa. Anak? Anak? Ano nangyari? Bakit nandito yung mga gamit natin sa labas? Ha? Ano nangyari? Bakit ano bang nangyari? Ba't ka umiiyak? Pinalayas po ako ni Papa. Ano? Walang iyak talagang tatay mo. Dito ka, anak. Brian! Buksan mo to! Ano yan? Ang gagaling yun, no? Ganitong oras nandito pa kayo? Aba, syempre. Nagiinom eh. Tsa, uwi ka ba dito? Nako, hindi ka napapauwi ni Brian dito. Kasi may iba na siyang babae. Boring ka daw kasi. Hindi na siya nag-enjoy sa'yo. Tumahimik kayo! Chi! Brian! Ay, naku naman. Hey, pare! Uwi na kami. Sige pare, ingat kayo, ha. Bukas ulit tayo. Ang kapal ng mukha mo! Pinapa
Pinapalayas mo ko sa sarili kong bahay? Hoy, tumigil ka ha. Parating na yung bago kong asawa. Ano? Napakawalang hiya mo talaga! Saan kami ngayon pupunta ng anak mo? Oh, wala na akong pakialam doon. Lumayas na kayo. At ayoko na makikita yung mga pagbubukan yung dalawa. ah. Isa pa. Pinagsisisihan ko na nabuntis kita. Wala kang hiya? Pati sa batang pinaparinig mo? Hayop ka talaga, lalaki ka! Ayoko na ng responsibilidad. Lumayas na kayo. Ayoko na makikita yung pagbubukan yung dalawa. Ryan! O sige na, maupo na muna kayo dyan. Ako na bahala dun sa gamit nyo. Ipapasok ko dito yon. Maraming salamat ha. Ang laki na talaga ng utang na loob ko sa'yo. Ay nako, bibilangin na lang natin yan soon. Charot lang. But anyways, alam ko na ganito yung mangyayari sa'yo. Naisipan ko na yan, no? Kaya napaghandaan ko na yan. Alam mo, wag mo na isipin yon. Tama lang yung naging desisyon mo. Umalis ka sa bahay na yon. Tsaka isa pa, magandang way na to para mas mag-focus ka sa anak mo. Tsaka alam mo ba, alam ko na magaling ka magluto. Kaya naisipan ko na kung pwede, magtatayo tayo ng business. Tapos sisimulan natin sa pagtitinda ng mga ulam. Magtatayo tayo ng karinderya. Ano, okay ba sa'yo yun? Oo naman, no? Tsaka, malaking bagay na yun para makatulong sa amin. Lalo-lalo na kay Sia. Kaya anak, tandaan mo lagi na lahat gagawin ko para sa'yo para magkaroon ka na maayos na buhay. Hindi din po kita iiwan kahit kailan. Pagbibitihan ko po sa school. Kakaiyak naman tong mag-ina. Ay, halika na kayo dito. Alam niyo, pinapaiyak niyo din ako Ano ba kayo? Aray ko! Ay, sorry. Sorry. O siya, sige, ipaghahanda ko na kayo ng merienda. No oras na, hindi pa kayo kumakain. Salamat ulit ha. O siya, sige, magbihis na rin kayo ha. Sikasuin ko lang yung pagkain. Suke! Pasok na kayo dito. Paubos na yung ulam namin, Oo nga eh. Ayos to Ayos din naman din yung mga pinag-iisip mo Bakit pa kayo nandito ha? Ano, magugulo na naman kayo? Bakit? May magagawa ka ba? Ay, so sige, subukan nyo. Ha? Hoy, bakla! Huwag ka makikilap dito, ha? Pare, kunin niyo yung 2 pulutan. Ay! Ano ko kunin? Teka lang! Sige na, pare! Tumigil na kayo! Huwag na kayo! Ano ba? Tara na, pare! Tara! Ang kakabal talaga ng mukha niyo! Ano mukha talaga itong mga tao na to? Sobra na! Sisipan na yun. Ay, mga tarantado pala itong mga hayop na to, Ulo itong asawa mo, Kotse? Customer ata. Pamilihin mo lang tayong ulam. Ito na lang kung na lang yung natira. Tsaka bakit sa dito pupunta eh? Karinderya lang to. Mukhang mayaman eh. Miss, sorry ano nangyari. Pumunta sa ako dito kaya lang, para feeling mo na talaga yung ananda niyo. Naku ma'am, pasensya na po mama. Ang dami po sana namin ulam kanina, kaya lang may parang badong lalaki, lalo na asawa na ito na pumunta dito ng gugulong. Yung secretary ko. So, okay daw siya dito. Titikman ko yung luto mo. Sabi na sana. Maraming salamat po. Okay, ang ako nagpunta dito kasi may proposal na ako sa inyo na diba siya? Ayun ma'am, sige ano? Ano ba? Business mo lang kasi ako. Meron akong restaurant. And gusto mo yung restaurant. Kung ako na sa inyo, mag-ibo kayo para ibenta natin yung pangaluto sa Tita tayo. Naku, sige po, payag po ako.
20% makikitain ng yung small branches ko. Ano may kasi ito? Ay, good news nga yan, ma'am. Ako magandang balita. Salamat po kasi malaking tulong na to para sa amin. Lalo na sa anak ko. Dalaga kasi sa totoo lang. Ang dahil ka nakainan ng mahal na restaurant. Ano ay ko talaga hindi ko kung bakit. Ay, naku, ma'am. Sobrang galing dito magluto. Pasensya naman, medyo na ilang ng matinig sa ilaw namin. Kung ano lang sa kuya, Ma'am, ano po yung sinabi ng 20%? Hindi po gets. pwede kaya kumita lang ninyo. Kasi, kaya kami sa branches ng restaurant. 20% ng pikitain yung lahat ng branches ko, ipupunta sa inyo. Oh! Ay, ma'am. Pwede umabot ng million yan. Naku, Marimar, ito na yung sagot sa mga panalangin natin. Pero, teka lang para mas professional yung pag-absorb natin. Kung gusto nyo, isama ka kayo sa restaurant kayo. Kahit ano sa inyo yung mga batches sa resort. At saka, mapag-usapan din natin ng rescue niya para pag mato kayo, gusto natin. Sige po, ma'am. Moralis mo na po ba, ma'am? Oo. Sakay guys, sakay. Oh my gosh, ma'am. Yung tsura ko. Wala ka paluto na ako. Sarado naman yung batch. Sige, sabi na tayo. Bumita. Ay, nako, sis. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa narating natin ngayon, oh. Kita mo yan? Kahit nga ako Tsaka, alam mo, itong tagumpay na to, isa ka sa nagbigay sa akin ng pag-asa. Ay, nako, wala naman yun, no? Tsaka hindi rin naman natin makakamit lahat ng to kung hindi tayo tinulungan ni Madam Virgo. Binuin mo yun? Hindi lang tayo binigyan ng mga percent sa mga kinikita. Binigyan pa tayo ng sarili nating branch. Tsaka, hindi natin makikilala si Ma'am Virgo kung hindi ka nag-open ng idea na magbukas tayo ng karinderya, di ba? Ano ka ba? Tama lang yun. Tsaka bonggalicious talaga. Na lahat ng to, pinaghirapan natin. Deserve natin to lahat. So, paano? Asikasuhin ko muna yung mga ano dun, ha? Kasi, Brian, bakit ka nandito? At saka, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung itsura mo? Iiwan na ako nung mga barkada ko, tsaka pinakasama kong babae. alam mo tawag dyan? Karma! Kasi wala ka naman ibang ginawa, di ba? Hindi mo pinahalagahan yung pagmamahal na binibigay sa ng asawa mo. Tama si Marimar. Eh di sana, kung nagbago ka, kasama ka namin ng anak mo sa tagumpay namin ngayon. Tama lang yung naging desisyon mo. Tama lang yung ginawa mo sa kanya na palayasin mo siya sa bahay niyo, no? Kasi hindi niya to. Itong lahat ng narating niya to, deserve niya to. Kasi kung nandun pa siya sa poder mo, naku sigurado, bugbog lang tong best friend ko sa'yo. Kaya naman ako nandito. Hihingi sana ako ng tawad sa'yo, Eden. Sana mapatawad mo ako sa nag-aawa ka sa inyo mag-ina. Sa tingin mo, papatawad pa kita sa lahat ng ginawa mo sa akin? Lalong-lalo na kay Zia. Tsaka kung sasabihin mo magbabago pa, Brian, hindi na kita paniniwalaan. Binigyan na nga kita ng chance ng ilang taon Pero ano, mas pinili mo yung barkada mo, pati yung babae mo. At yung pagiging buhay binata mo. Kaya itong buhay meron ako ngayon, deserve ko to. Nawala ka. Alam mo, yung itsura mo, bagay na bagay sa ugali mo. Marumi. Alam mo, tigil-tigilan na natin tong kadramahan na to, Ceci. Siguro mas mabuti pa. Umalis ka na dito sa loob ng restaurant kasi may event pa kami. Nakakahiya ka sa mga bisita, oh. Tingnan mo yung itsura mo, oh. Saka nakahamak na pulube. Malis ka na bago ka pa ipakaladkad namin sa guard. Freeze! Ngayon po, ay nanonood kayo sa kwentong inyong napapanood ngayon. Sa inyong panonood, nakita ninyo kung ano ang nangyari sa bawat eksena. At ang aral na inyong nakuha o nakita sa kwentong ito, dapat
Pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang ating mga asawa. Huwag natin silang ipagtakwilan. Huwag natin silang saktan. Gawin natin ang lahat para sa kanila, lalong-lalo na ang pagmamahal na dapat ay para sa kanila. Opo. Yun po yung aral na ibibigay ng kwentong ito. Naway! Nakuhanin nyo ng aral ang storyang ito. Ito po si Marimar na nagsasabing, ang buhay ay weather lang. Maraming salamat. Kapag ka.